So guys, good morning at meron tayong binisita. Actually guys, nag-deliver tayo ng Victory. So yung mga bili-bili na dyan, baka maubusan. So Go Team Slope guys at nagpapakilala. Player nga pala siya ng GRPL. So hingi tayo ng permiso kung okay siya na i-vlog natin. Sir, Ayaw ayan. pa. Quality pa. Susubukan pa lang niya yan, sir. Ano natin to kasi Victory yan ata. gusto ng kaibigan natin na ano. Yan. Maraming salamat sa pag-deliver. Free delivery yan guys. Reachable sa ating mga kalapatids. Magdi-deliver tayo sa abot ng ating mga kaya. Good luck sir. Ito nga pala ang kanyang mga ibon guys. At parang may mga sinasabi lahat ng mga ibon niya. Hindi ko masasabi na sa mukha ay talagang garantisado 100% guys. Kita nyo naman. So makikita nyo naman ang mga ibon na talagang makikita nyo quality. So masasabi natin na ang mga ibon niya ay may kalidad na masasabing bibigyan ka ng pangduluhang laban. Ayan. So hindi tayo magaling tumingin ng mga ibon guys, pero parang nakikinita ako. Ang mga breeder pa lang niya ay talagang di kalidad na. Hindi natin alam kung anong linyada hawak ni Sir Roger Torres na linyada. So titingnan natin at aabangan ang kanyang pangalan sa mundo ng pagkakarera dito sa Tarlac City. So member nga pala siya for the meantime sa GRPL. So ayan ang kanyang mga breeder guys. At ito nga ang kanyang flyer slope. Ayan. Simple at napaka daming alak mga halaman at mga wire na pwedeng sabitan, pero hindi kapag ka nasanay ng mga ibon guys, talagang bibigyan ka ng magandang para ng mga ibon. So meron din siyang borga guys. 16 years old na yan. Nagpipito yan. Oh, nagpo-produce pa sir? Hindi na eh. Hindi na? Nagbigay pero hindi siya nakapagpisa eh. Ay ganun. Sana pinasiter nyo na lang sir. Kaya nga. Ayan, so crack 52 pala yung niya, borga niya na yan guys. Ayan yung borga line niya na yan. Ayan. So 16 years old. 16 years old. So kung hindi nyo napapansin guys, yung 16-year-old niya ay halos 2 years lang ang tanda sa ibon nating si 14-year-old Tournier Belgium natin. Kamukhang ang itsura guys, halos isang linyada. So ayan ang mga ibon niya guys. Ang gaganda ng mga ibon na nandito. Talagang likas sa mga ibon ngayon ay may mga one eye cold. Kaya ingat-ingat sa pagbibigay ng mga supplement guys. So nawa ay makita natin ang pangalan ni Sir Go Team Slope sa mga susunod na laban, sa mga susunod na mga panahon dito sa GRPL. At hindi lang sa GRPL, looking forward na rin na sana ay makasama rin natin siya sa ibang laban sa BBC. Yan. So ang ganda-ganda naman ang kanyang mga ibon guys. At sabi natin ingat na ingat at alagang-alaga. Hindi sana mga spoil dito na ayaw ng malayo ang karera. Mukhang alagang-alaga ang tataba. So tingin ko naman ay durog naman sa pagkokondisyon itong si Sir. Hindi naman bibili ng supplement yan kung hindi marunong magkondisyon. Ang kanyang mga mentor lang naman na hindi pangkaraniwan. Sino nga sir yung mentor mo sir? Si Hagior Janis ngayon na nasa Canada na eh. Pero konting tawag lang natin doon. Na APR sa Manila. Bigatin bro. Mga sir, bigatin. Mga champion player pala ng APR ang mentor ni sir. So good luck sir. At nawa ay makita ko ang pangalan ninyo sa susunod na mga karera natin. Siyempre kailangan meron tayong video dalawa. So Bili na kayo guys, Victory Pills. Kailangan yan, panduluhan na to. Big Finest World, Go Team Slope. Lalo na ngayon sa parating na derby natin. Kailangan matindi ng mabibilis ng ibon. Kailangan tayo natin makipagsabayan. Dahil kapag wala tayong ibang sasabay ng mga supplement guys, hindi tayo duduluhan ng ating mga ibon. Tama. Real talk yan guys, dahil ako nasubukan ko rin for how many races na sinalihan ng inyong lingkod. So guys, may nakita ang inyong lingkod sa ilalim ng kulungan ni Sir.
So literal na pinababayaan. May tama yung paa niya pero hindi basta-bastang linyada guys. So litar yan guys. Ayan. Kung inyong natatanda ng mga linyadang litar ay talagang dumadali ng pangduluhan. So ayan, mga bigatin. Kaya sabi ko hindi pangkaraniwan ang mga hawak ni Sir ng mga linyada. So magabang tayo. Nakaka-excite sa mga susunod na mga panahon. Naway mapabisita pa rito ang inyong lingkod. Nang sa ganon na hindi lang ito ang first and last na pagkikita namin ni Sir. Yan ang kanyang lot. So literal na nasa labas lang talaga guys. So, at maganda ang kanyang pwestuhan dito. At marami rin mga nagpapalipad na mga ibon. So yan lamang guys. At shoutout po sa lahat ng mga kalapatids out there na walang sawang nanonood at tumatangkilik sa ating mumunting content sa araw-araw. Bye bye and God bless. Bye. Eventually, Guys, Santa Ana finisher natin. Anong nangyari? Anong meron sa mga ibon ngayon? Ayan. So, ang isa nga ay na-disgrasya na. So, pagkatapos lang nilang manggaling sa South Race, ito na ang mga dala-dala nila rito sa loob. So, ang kinatakot nito ay maghawa sila sa ibang mga ibon natin dito. So iniwalay ko na nga muna guys ang ating mga birdie na may mga tama. Ayan, at may mukhang sumasabaw din ang kanilang mga mata. So nangangahulugan lamang na may microbial dala ang ating mga naka South Race. Kaya at minabuti ng inyong lingkod na hindi na muna sila isama sa training. So yun talaga yung mga pagkakataon talaga na kailangan nating iwasan ang mga kagaya nito. So mukhang matamlay nga guys ang ating Santa Ana finisher. At magat nakabuka ang kanyang beak, ang kanyang tuka. So nangangahulugan lamang nagdaramdam talaga ang ating Santa Ana finisher. So ganyan talaga, kailangan nating agapan bago pa magkalat ng mikrobyo dito sa ating baratang kulungan. So magigilas naman kumain ang ating mga stock bird. Walang problema sa ating mga stock bird, maging sa ating mga breeder. At nawa ay hindi sila maapektuhan ng lumalalang pandemya sa mga ibon. Dahil napapansin ko nga na yung na-post ng mga kasama natin ay may mga namamatayan sila mga ibon kagaya ko. So far so good naman ang ating mga breeder, ang kanilang mga youngsters. Ayan, ang isang ating youngsters na stock dito ay nagkaroon din ng problema. So kaya ang mga inakay ang kadalasang tinatamaan guys. So kaya naman ang ating mga pagbibigyan ng mga ibon ay hindi natin muna ibibigay. At better luck next time, ika nga, kaysa naman sa magkalat sila ng mga mikrobyo. Pasensya na muna sa ating mga binibigyan ng mga ibon. Ayan. So sarado nga ang mata ng ating si Santa Ana finisher. Hindi ko alam po paano ko ito agapan guys, pero ganun pa man ay papatakan natin siya ng ating pampatak sa mata para sa mga ibon. Baka sakali ay ma-cure natin ito, dahil ako hinayang na hinayang dito sa ating Santa Ana finisher. So ito, napansin din natin ang ating mga inakay na iba ay may mga tama din, pero malalakas naman silang kumain. Ayan, medyo namamasa ang kanyang mata, pati ang kanyang ilong. So nangangahulugan meron na rin siya. So gagamutin natin yan guys, at siyempre ipo-force bath natin silang lahat nang sa ganon ay kung may mga lagnat man ang kanilang katawan ay mawala. So ganyan talaga ako guys sa mga ibon ko, kapag tinatamaan sila ng mga ganito kumakapit sa katawan, kailangan natin silang i-force bath at painumin ng gamot. Inom nila ng gamot ay presko ang kanilang nararamdaman. So parang tao rin yan guys, para sa akin lang yan guys, kanya-kanya tayo ng sistema. Pero para sa akin, ito ang pinakamabisang gamot upang sila ay guminhawa ang pakiramdam. At titingnan natin yan
sa mga susunod na araw kung aayos ba ang kanilang pakiramdam. So, abang tayo sa pagpapalipad ni Sir Golden. So, this is your host, P. Finest World. Always choose to be happy and be courteous to others. And let the Lord God Almighty be the center of our lives. Bye for now and God bless. Bye-bye.